So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong billboard na magkatabi. Pakita ko sa inyo yan billboard photos ni Pastor Apollo Kibuloy, yung peking appointed son of God, at itong si Rodante Marcoleta. Para mas malinaw, ipakita ko na lang yung picture dyan, no? Yan, nakikita nyo naman, no? So, pag-usapan natin yan. Kasi, parang nabababuyan yung iba ding mga INC dito kay Marcoleta. Parang sinusuka rin ng ibang INC itong si Rodante Marcoleta. Kasi ano daw yung gustong ipahiwatig ni Congressman Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Lalo pat itong si Kibuloy, 'di ba alam nyo naman, ay mayroon pong 6 na kaso. At ngayon ay dinidinig po. Although hindi pa naman napapatunayang guilty, pero kung papansinin ninyo yung mga nakaraang Senate hearing, tapos nagtatago siya, parang nandun na yung sign of guilt 'Di ba? So wala na talaga siyang kawala, kaya pinanindigan niya na lang ngayon yung nandun siya sa kulungan. But anyway, mga pasensya na pala sa aking sa aking background, kung iba yung natin ngayon, hindi tayo nandun sa studio. Paano kasi, brownout dito sa amin, sa Northern Samar. Oy, shoutout sa mga taga Northern Samar dyan, grabe. Oo, yung ulan dito sa atin, talagang hindi mawari. Mga minamahal, umaga, gabi, tanghali, walang humpay, simula pa nung 16, hanggang ngayon na magpapasko na, grabe yung buhos ng ulan dito sa amin, yung low pressure area. Tapos yung ibang bayan dito, lumulubog na yung tubig sa kanila hanggang dito na, mga minamahal, doon sa Katubig. Ewan ko kung alam ninyo yon, sa Katubig, sa Las Navas, basta mga taga Northern Samar. Alam yan, grabe, nakita ko sa balita. Buti na lang talaga kahit papaano yung dito sa amin, hindi naman. So, stay safe and ingat po sa mga Nortehanon dyan. Mag-ingat kayo palagi. Grabe. Anyway, ito, basahin natin yung balita. Impact leadership, nandyan nakalagay. Kibuloy, Marcoleta billboard spotted ahead of 2025 election. A massive billboard featuring detained Kingdom of Jesus Christ KOJC founder Apollo Kibuloy, who is facing human trafficking and child abuse charges, and Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta was recently spotted along the SLEX South bound lane. Both Kibuloy and Marcoleta are gearing up as senatorial aspirant for the 2025 midterm election. Separately, another billboard of Kibuloy was prominently displayed on the facade of the Jose Maria College Foundation and Corporation building in Davao City, alongside a billboard featuring Kibuloy with former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara. Ipakita ko muna yung mga picture Yan yung unang picture. Ito yung sumunod. Kasama talaga si Marcoleta, no? Yan pa, Tapos, yan. May picture ni Kibuloy Marcoleta, Kibuloy VP Sara, and former President Duterte, and Kibuloy itself mismo. So, ang dami mga nag-comment. Tingnan nyo to Basahin natin to kasi itong comment ni Sagjir, meron naman talagang impact. Sabi dito ni Sagjir, mad disfellowship dapat si Marcoleta sa INC. Kasi hindi ito katanggap-tanggap sa isang miyembro na umaanib at sumasama sa isang tao na gaya ni Kibuloy at mga Duterte. Nakatatak na rin siya sa pagkakatanggal ng ABS-CBN sa television network, kinasangkapan ni Duterte sa Kongreso para alisin ang ABS-CBN. Nagtanim ng mga intriga at ebidensya para lalong madiin ang naturang istasyon. Ang dapat sana niyang tutukan ang violation nila, ngunit pinagpatong-patong ang akusasyon nila gaya ng ginawa nila kay former De Lima. Former Senator and Attorney Leila De Lima. Actually, mga minamahal, yung sa ABS-CBN, no doubt and no question na ako dyan. May puntong tama din naman ang kabilang kubol at may puntong medyo may mali. Kasi talagang literal na binraso hanggang sa tinaniman ng ebidensya, kaya nakakuha sila ng mga ebidensyang pwedeng ilaban dito sa ABS-CBN. Pero yung punto natin dito mga minamahal, kung patungkol lang po talaga sa billboard, parang ang baboy.
Dahil unang-una, itong si former President Duterte is, 'di ba? Ano kayo yung paggamit ninyo ng ano, tingnan niyo yung tagline dito para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. 'Di ba? Huwag niyong gamitin yung Diyos kung kayo ay tatakbo. Huwag i-separate nyo sana yun. Kunyari, tatakbo kayo para mawala yung corruption. Ganun na lang yung ganung tagline nyo, mas okay na yun. Pero yung gagamitin yung para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, parang nakakababoy. At dito naman sa parte ni Rodante Marcoleta, dapat umalis ka na lang muna diyan sa INC. Kasi yung ibang INC, parang nabababuyan sa ganyang klaseng sistema eh. Oo, mga minamahal, parang ang pangit na sumasampalataya kayo sa Diyos. Tapos, kasama mo, kawani mo, yung isang taong nagpapanggap na Diyos, na appointed son of God, at kinakampihan mo din yung taong mamamatay tao. Katulad din former President Duterte. Nagigets niyo yung punto ko? 'Di ba si Digong, talaga nga namang sabi niya, he don't care about human rights. Ganyan yung ilathala. At saka ganun niya parang tingnan yung mga Pilipino na parang baboy na kapag wala na siyang pakialam. Kasi pag napagbintang ang adik yan, kahit di naman adik, ganun. Parang wala lang sa kanya yung buhay. 'Di ba? So nakakababoy kung ikaw ay isang religious group, nasa pinagmamalaki ka ng relihiyon mo, tapos yung sinusuportahan mo, mga kriminal. Na, si Kibuloy. 6 na charges ang hinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. At beside, papayag ka nun, susuporta ka sa isang taong nagpapanggap na Diyos, na appointed son of God, na ang sabi niya, nung pinanganak daw siya ng nanay niya, may 2 anghel daw na pumunta sa bahay nila at itinuro na si Kibuloy ay anak ng Diyos. Yung paggamit sa mga babae, na ang sabi ni Kibuloy, hindi naman siyang gumagamit nun, bagkus ginagamit lang si Kibuloy ng mga kaluluwa. Tapos sasabihin niya na I am the way, the truth, and life. Ganun na ba ka-hypocrite? Yung INC ngayon, na tingnan niyo, hinahayaan niyo lang yung ginagawa ni Rodante Marcoleta na sumusuporta sa isang taong, I don't know, mga minamahal, di ba? Isang taong makasalanan. Isang taong ang daming nilabag sa usaping pagpapakatao, human rights. Umaagri ba kayo doon, mga minamahal? Meron pa mga nag-comment dito. Sabi ni Michael Borromeo Fernandez, ang titibay ng sikmura, yung isa maraming inalisan ng hanap buhay, yung isa mapagsamantala sa kababaihan gamit ang ngalan ng Diyos, kakapalan na lang ng muka, ginagamit pa ang Diyos. Meron pang isa, si Winston Hipe. Napaka weirdo itong billboard ng dalawa. Paano nagsama sila? Miyembro ng 2 kulto na magkasalungat ang pananampalataya. Sinong Diyos ang pinagsasabi nila? 'Di ba? Billboard of dishonesty. Kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Kasi if I will give my own opinion and perception, views and beliefs ko na lang, mga minamahal, dapat itong si Marcoleta, umalis na lang muna dyan sa INC para hindi nadadamay yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo sa mga comment, pinapangalanan na yung INC kulto daw. Di ba? Ang sakit nun. Kahit sabihin natin hindi totoo, nagiging ganyan yung komento ng mga Pilipino. Gawa nga ng si Marcoleta, nakikita na umaanib kay Kibuloy. Na itong si Kibuloy, alam naman natin na talagang literal na kulto. Diba? Gets ninyo? So, kumpara sa akin, much better na si Marcoleta umalis muna dyan sa Iglesia ni Cristo nang sa gayon, 'di ba, hindi madama yung INC. Kung ano man yung baho ng Duterte, ano man ang baho ng Nikki Buloy, kung magsama man sila sa isang billboard, at least sila-sila lang. Hindi nadadama yung yung buong simbahan. 'Di ba? Payag kayo nun na ang INC natatawag ng kulto dahil sa ginagawa ni Marcoleta? At alam ko yung ibang INC hindi papayag sa ganun. Matitino yung mga kaibigan natin nandyan sa INC. Sobrang titino nila. May mga kaibigan akong babait. 'Di ba? Sobrang bait ng mga kaibigan kong INC, tapos nadadamay lang sa mga ganito-ganitong issue. So, dapat si Marcoleta, nag-iisip din.
Although, kailangan niya ng boto, given na din naman na iboboto siya ng mga INC. Pero yung hindi given dito, yung INC nadadamay sa katangahan niya. Yung INC nadadamay sa ano, sa issue. 'Di ba? Na dapat sana hindi naman. Nadadamay nga lang dahil pinagpipilitan ni Marcoleta isiksik ang sarili niya dito sa mga Duterte. Akala ko ba independent? Itong si Marcoleta. Meron bang independent na sumisiksik sa mga halimaw? Alright. Yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.